Lagi niyo pong pakatatandaan, mga magulang ko at mga kapatid, na ang sikreto po ng tagumpay at ganda ng buhay, ito po ay yung matuto tayong maging masaya sa ating sarili. Pangalawa lamang po ang kayamanan. Bakit? Maraming mayaman, hindi sila masaya. Maraming mayaman, sabi ng mga bata, hindi sila happy. Ano po? Pero marami akong nakikita, dahil ako po ay mahilig din gumala, hindi naman sila mayaman. Pag pinagmasdan mo, simple, pero masaya. Halos lahat na po at karamihan ng tao ay marami na po talaga ako nakasalamuha. Hindi po pera talaga ang kaligayahan. Pangalawa lamang po yan. Mamaya po malalaman nyo kung ano talaga ang tunay na kaligayahan. So ang sabi po sa aklat ng Biblia, sa Kawikaan, Kabanata 15, talatang 13. So ang sabi po dito, ang taong masiyahin ay laging nakangiti. Take note po ha, ang taong masiyahin ay laging nakangiti. Nakangiti po palagi ang taong masiyahin. Ibig sabihin, ang isang taong masiyahin, makikita niyo po yan sa aura ng kanyang mukha. Tandaan niyo po yan. Pero, lagi niyo pong tatandaan, mga magulang ko, mga kapatid, ang pagiging masiyahin, ito po ay malalaman mo at napapatunayan mo sa iyong sarili, lalo na po sa panahon ikaw ay may problema. Mahirap pong ngumiti kapag may problema. O, sino po sa inyong mahilig ngumiti kung may problema? Yun bang Lunes, alas 9, alam mo, nandyan ang Bombay. 5-6 yun. Ngingiti ka ba? Pagdating ng Martes, nandyan naman si Carb. Yan pa naman, hanggat di nagbabayad, di alis yan. Merkules, may asa pa. Huwebes, may pag-asa pa. Biyernes, TSPI, may lang nawala na. May insurance pa. Ang pusok problema, wala kang maihulog, makangingiti ka ba? Tandaan po natin yung mga magulang at mga kapatid, ang susi po ng tagumpay ay yung magkaroon pa ng kasiyahan sa iyong sarili. Kaya kayo, kung ayaw niyo pong maging malungkot sa buhay, huwag na po kayo laging mangungutang. Sikreto po yan. Yan po talaga ay pinag-aralan kong mabuti. Hindi ka mamamatay kapag wala kang utang. Subukan mo. May nabalitaan ba kayo? May namatay. Bakit kayo hindi nangungutang? Kalimitan pong namamatay sa problema, sa dami ng bayarin. Inatake sa puso kasi ididimanda. Ano po? Kung ba naman hindi mag-utang, hindi na-stop nga naman pag hindi ka nagbayad. So tandaan po natin mga magulang ko, mga kapatid, ano po, na sikreto po ng ating buhay, kailangan matuto po tayong maging masaya. So ang sabi po dito, ulitin ko lamang, ang taong masiyahin ay laging nakangiti. Huwag naman po naman yung naglalakad ka sa kalsada, lagi ka nakangiti. Hindi po taong masiyahin yun. Masaya ka nga, nalulungkot naman yung nasasalubong mo. Maganda yung pag ngumiti ka, nasisiyahan yung kasama mo. Yung kasalubong mo. Pag lagi ka naman nakangiti ay talagang problema din. So ibig sabihin po niyan, kahit po ikaw ay medyo salat sa kayamanan, hindi ka po sagana sa iyong buhay, nagagawa mo pa din pong maging masaya. Bakit? Dahil ikaw yung taong masiyahin. At ang susi po niyan, ang kaligayahan ay nakukuha po sa Panginoon. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo ay iyong makakamtan. Sabi nito sa aklat ng Kawikaan. Ibig sabihin, ang tunay na kaligayahan po pala ay hindi po talaga lamang sa pera. Marami po akong kilala, mayayaman. Nagpapakamatay. Mayaman yun ha. Milyonaryo. At hindi lang basta mayaman. Ikaw ba naman magkaroon ka ng mga traktura, may payloader ka, may bulldozer ka, may bako ka. O, may sarili kang engineer, hindi ba mayaman yan? Ay, bakit nagpapakamatay? Hindi po sa pera at sa kayamanan ang tunay na kaligayahan. Samantalang yung mga tao nakatira sa gilid-gilid ng ilog, ay pagkasaya-saya, di po ba? Wala namang pera. Once na isang tao po ay nagkaroon ng takot sa Diyos, tandaan niyo po mga magulang ko, mga kapatid, ang tunay na kaligayahan ay sa Diyos po natin ito mahanap. Pangalawa lamang po ang kayamanan. Kasi pag ikaw pinaglilingkod sa Diyos, hindi naman papayag ang Panginoon na maging kawawa ka. Ano sabi ni Haring David?
matanda na ako at simula pagkasbata, sabi sa aklat ng awit. Sa tanang buhay ko'y wala pang nababalita. Nasa taong tapat ang Diyos ay nagpabaya o ang kanyang anak man ay naging hampas, lupa. Sa malalim na nasalin o ang kanyang anak man ay nagpalimos ng tinapay. Ibig sabihin, kapag naglilingkod ka talaga sa Diyos, hindi ka po hahayaan ng Panginoon na mabukhang kawawa. Oo, minsan, medyo mahirap ang buhay. Mararanasan po natin na medyo minsan ay kapusin. Di po ba? Naranasan niyo po ba minsan na may gusto kang bilhin, hindi mo mabili? Di po ba? Hindi po natin maiwasan minsan na malungkot. Sino po sa inyo di nakakaroon sa lungkot? Palulungkotin ko ngayon. Sino po? Oh, hindi natin maiwasan minsan na talaga pong manghina ang kalooban. Di ba? Hindi po natin maiwasan minsan na magkaroon ng problema. Tama ba ako mali? Sino po sa inyo di nakakaroon ng problema at bibigyan ko ngayon? O di ba? Lahat po tayo nakakaranas. Pero lagi po nating pakatatandaan, mga magulang ko at mga kapatid, iba ang tao na may Diyos sa puso. Sikreto po yan. Magtataka ka ang isang tao kahit maraming problema. Kapag yan ay may Diyos sa kanyang sarili, yan po ay magtatagumpay. Pero yung mga taong walang Diyos sa kanyang sarili, maliit na problema, napakalaki para sa kanya. Kaya nga po yung iba, ano po? Dahil sa problema, nagpapatiwakal. Di ba? O may nabalitaan na ba kayong masayang taon, patiwakal dahil wala problema? Ba't namatay? Nagpatiwakal. Bakit? Masaya eh. Wala kasi problema eh. Ang malupit niyan, wala kasi siya sa Diyos. Pero sisiguraduhin ko po sa inyo, kapag ikaw ay nasa Panginoon, gaano man kalaki ang problema, kaya mo po yung harapin at ikaw ay magtatagumpay. Sapagkat ang sabi sa Biblia, ang mga anak ng Diyos ay mananagumpay. So kailangan po ay magkaroon tayo ng Diyos sa ating sarili upang sa gayon ay magkaroon po tayo ng kasiyahan sa ating sarili. Ang taong masiyahin ay laging nakangiti, ngunit ang may lumbay ay waribang nakangiti. Kaya kapag ang tao, kapitbahay mo, kasama mo sa buhay, ay pangingimi. Ano yung problema ko yan? Ano ba pangingimi? Ano ba yun? Simangon. Diba? Pinakita na po ba kayong umaga pa lang, kapitbahay mo, nakasimangot na. Nauuna pa nga tumila ako sa manok eh. Di ba? Isa magwalis, nagtitilaot na. Bukang liwayway. Nagtitilaot na yung uso ng asawa. Mag-aalas 9, makita mo, lalayas na yung lalaki. Bakit? Kasi sa problema, tandaan niyo po, ang problema, hindi po yan nawawala sa isang tao. Kapag ang isang tao ay normal, may problema yan. Sino po sa inyong wala problema? At hindi nagkakaproblema, bibigyan ko kahit kunti ngayon. Opo. Ano? Kapag ikaw ay normal, at ikaw ay nagkakaproblema, ibig sabihin, pag may problema dumating sa iyo, isipin mo sa sarili mo, normal pala ako. Abay, pag wala kang problema, papasok na naman ang 2026 pagdating ng pasok bagong taon, wala ka pang nagiging problema. Ako, magpatingin ka magpa-psychology ka. Opo. At baka yung magsa-psychology sa'yo, problema sa'yo. Isiguraduhin ko po sa inyo. Kaya ang problema, natural lamang sa tao, mga normal. Ibig sabihin, ikaw ay normal na tao, kaya ka nagkakaroon ng problema. Pero pag hindi mo nasolusyonan ang problema, hindi ka din po normal na tao. Diba? Kapag ikaw ay may malaking problema, ano po, isipin mo lang na ito ay bahagi ng iyong buhay. Tandaan niyo po yan, ha? At kung ito man ay mabigat para sa iyo, isipin mo lang na ikaw ay nagsisimula pa lamang sa buhay mong ito. Para sa gayon, malaman mo kung paano mo solusyonan ang mga problema. At sisiguraduhin ko sa iyo, ikaw ay magtatagumpay kung haharapin mo ang problema. Huwag ka pong tatalikod sa problema. May problema ka dito sa Tanawan. Gusto mo masolusyonan, lilipat ka ng Bicol. Hindi po yun ang solusyon eh. Oo. Yung problema, hindi ko namamasahe yan. Oo, hindi maubusan ng gasolina yan. Ang malupit niyan, kahit saan ka nandun din ang problema. Eh kasi tinatakasan mo nga eh. Hindi mo alam na ikabuntot mo lang. Parang magnet po lang, yan, lamang yan. Ano dapat mong gawin? Harapin mo ang problema. Upang sa gayon,
ay masolusyonan. At kapag ikaw ay nagtagumpay sa problema, kasiyahan po ang dulot. Huwag kang payak-iyak dyan. Oo. Pwede kang umiyak, tumago ka, huwag mo nagpakita sa iyong kapwa. Mamaya may atake pa sa puso yung asawa mo, payak-iyak ka. Hindi lalo ka ng problema. Bakit ka naiyak? Tandaan po natin kapag tayo medyo nanghihina ang loob minsan, huwag mo na ipakita sa kasama mo sa buhay. Kasi mamaya baka mahina pa sa iyong loob niyan, ay problema ka lang. Pag may problema, nanghihina ang loob, tumawag sa Panginoon, manalangin at humingi ng tulong. Upang sa gayon, ikaw ay tulungan ng Diyos at ikaw ay magtagumpay. Hindi yung pag may problema ka, punta ka agad sa kaibigan mo. Ano? Pag may problema, huwag sa kaibigan agad, pupunta sa Diyos ka, magsumbong, manalangin ka. Hindi yung may problema ka ngayong gabi, umagang-umaga, naisip ng kaibigan mo. Punta ka na agad doon, maaari, alam mo ba, Mading, alam mo ba, ang problema ko, pagkalam ng laki. Alam mo, pag yung kaibigan mo ay hindi marunong mag-advise, ay, bakit anong problema mo? Ako humingi lang ng talbos ng gabi. Grabing ugali pala niyang kapitbahay natin. Ay, ako nga, ganyan din nga, Mading, ginawa sa akin yan. Sarap. Ako sa'yo, Mading, sumalmaling pumusok niyan. O, ganyan po Mading mag-advise po yung mga kaibigan. Ano po? Imbis masolusyonan, ay lalo pa itong lalaki. Yung iba naman pag may problema, bibili daw sila ng isang bilog. Iinom daw sila para daw mawala problema. Hindi niya alam, yung kanyang kaibigan, dalawa na nga lang sila. Friend, tayo mo na mag-inom, bakit? Malaki ang problema ko. Inom-inom sila. Hindi niya alam, pag nalalasing yung kanyang kaibigan, galasing. Ay dadalaw na lang sila, pinupok pa siya ng ulo, ng bote sa ulo. Ay lalong nagka-problema. Mali ang solusyon. Tandaan po natin, pag may problema, sa Diyos lagi lalapit. Huwag kung kani-kanino. Hindi ang kaibigan mo ang tutulong sa iyo. 100% po yan, ha? Walang sino mang kaibigan mo na tutulong sa problema mo. Sisiguraduhin ko sa iyo. Eh kung ikaw may kaso, mabigat ang kaso, kaya ng kaibigan mo? Di ba? Buti kung kaibigan mo, judge. Tapos ang kaso. Eh kung hindi, di ba? Oo. Sa Diyos lalapit. Sino po sa inyo maraming problema? Lalaban ako, paramihan tayo. Oh, paramihan. Sinong lalaban? Anong pusta? Pag natalo niyo ko, kayo ng pastor dito. Ano? Paramihan na problema. Hindi ko na mailista. Opo, hindi ko nang maalala yung minsan yung iba eh. Alam niyo bakit? Eh, hindi ko po pinapansin ang problema. Sinasabi ko nga sa inyo, napakarami ng problema. At ang problema, papansin niya. At lagi mo yung pinapansin, lagi yan nandyan. Huwag mong pansinin. Diba? Para magsawa siya sa iyo. Kaya mga magulang ko at mga kapatid ko, sa Panginoon, huwag ka pong mawawala ng pag-asa, huwag ka pong susuko, ano po? Lumaban ka lamang kapag ikaw may problema, na andyan po ang ating Diyos. Nandiyan ang Diyos. Hindi ko sinasabing umiwas kayo sa mga kaibigan nyo. Kasi mainam sa isang tao yung maraming kaibigan. Pero pipiliin mo naman yung kaibigan mo. Diba? Kasi kung ano kasama mo, yun makaka-influensya sa'yo. Oh, ang mga aso, pag magkakasama, aso yan. Hindi mo pwedeng makipagkaibigan ng aso sa leon. Leon kung leon, aso kung aso, pusa kung pusa. Diba? Ngayon, pipiliin mo naman ang kaibigan mo. Kung ang kaibigan mo ba ay makatutulong sa'yo, samahan mo. Kung hindi naman, iwasan mo. Mas masarap kaibigan yung mga tao may takot sa Diyos. Diba? Alam mo nang bangagi ang kapitbahay mo, makipagkaibigan ka pa. O, ay hinuli ng pulis, narin, nasbat na, kasama ka pa. Kaya mamimili ka po ng iyong kaibigan. So kapag may problema, ay sa Diyos po tayo lalapit. Ang taong may unawa ay naghahangad pa ng karunungan. Oh, take note. Ang taong may unawa ay naghahangad pa ng karunungan. Ibig sabihin, ang taong matalino ay namumulot pa ng kalaman. Yung iba nga po, nakapag-aral na kung ano-ano. Nag-aaral pa din. Nagmamasteral, nagdo-doctorate. Di po ba? Dahil yun sila. Sa atin bilang mga tao, kung kaya po nating palakasin, i-enhance, sabi nga doon,
palakasin pa ang ating kaalaman. Gawin po natin ito sapagkat ito ang tumutulong sa atin at nagbibigay ng tagumpay. Walang mahinang ulo na nagiging tagumpay sa buhay. Ilusyutan, si Henry C. Ay bakit po yan naging mayaman? Ay may utak, manibilyar. Ano po? Umalay mo, isa na kayo doon. Lalo sa mga kabataan. Di ba? Magsikap at mag-aral pa ng mabuti. Sa mga kabataan, pagbutihin nyo ang inyong pag-aaral. Sapagkat, sa totoo lang, iba po talaga ang may pinag-aralan. Iba ang may pinag-aralan. Kaya ang taong matalino daw po ay naghahangad pa ng karunungan. Ngunit ang mangmang ay nasisiyahan na sa kanyang pahangalan. Oh. Pag may nakita kang tao, umaga nakatambay, tanghali nakatambay, hapon nakatambay, pagkain galit at siya pang malakas kumain, yan po yung mga taong ang sabi sa Biblia ay mga hangal. Ibig sabihin walang alam. Yan po ang ugali ko noon eh. Dito po ako nagbata, dito po ako nagbinata, dito po ako nagkasawa. Nasaan ba yung anak ko? Yan, yung nakadilaw, anak ko po yan. Yan, naka-Amerikana na yan, anak ko yan. Ito po, anak ko. Ito kapatid ko. Halok nga sa kanila. Ate, asawa ko pala, kaya ayaw tumayo. Asawa ko po yan. Yan pa pong anak kong panganay, yung naka-sleeveless niyan. Sa mga matatanda dito ay naging saksi ko po sila sa aking buhay na walang Diyos sa puso. Umaga, sigarilyo, inom, gala, tambay, sakit ng ulo. Okay? Pero isa lamang po ang naging pag-asa ng aking buhay nang ako ay makakilala sa Diyos. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ang pagkatakot sa Diyos ay pasimula po ng karunungan. Kaya po bilang mga magulang po at mga kapatid sa Panginoon, turuan po natin ang ating mga anak na magkaroon po tayo ng takot sa Diyos. At higit sa lahat, tayo pong mga magulang ang dapat po na magkaroon ng pagkatakot sa Panginoon. Sapagkat ang pagkatakot sa Diyos ay pasimula po ng karunungan. At sisiguraduhin ko po sa inyo mga magulang ko at mga kapatid, hindi po kalugihan ang maglingkod sa Diyos sapagkat ang maglingkod sa Diyos, ito po ang pinakamasarap at pinakamasaya at pinakatama na gagawin mo sa iyong sarili. Wag na wag po kayong magatubili na maglingkod po sa Panginoon. Ako po ay naborn again nung panahong ako po ay binata pa. At dahil din po sa biyaya ng Diyos, binago ng Diyos yung takbo ng aking buhay, binago ng Diyos yung takbo ng aking pag-iisip. Yan. Kaya kung gusto nyo mabago ang ating sarili, maglingkod po tayo sa ating Panginoon. Ang taong masiyahin ay laging nakangiti. At ang susi ng tagumpay ay kaligayahan. Kung ikaw ay may sakit, sikreto para hindi lumala ang sakit, maging masaya ka lamang. Huwag yung nakaramdam ka lamang ng sakit sa balakang, ikala mo yung atahin ka na sa puso. Pumirot lang yung dibdib mo, sa kanan pa naman, halos atakayin ka na sa puso. Ano po? Huwag. Maging kampante ka lang. At laging maging masaya kahit po may problema. Sapagkat yan ang sekreto ng mga tao na nagtatagumpay, yung mayroon po silang kasiyahan. Kung ano ang laman ng bulsa mo, maging masaya ka. Huwag kang maiinggit sa iba kung ayaw mong mauna ng maaga. Kalimitan po kasi sa napapaga, yung may inggitin, di po ba? Bumili ng pili, yung kapitbahay, 43 inches. Bumili ka din, 53 inches. Talagang ayaw papasapaw. Ang tanong, saan galing yung pinambili mo? Ay, sa Bombay. Okay? Bumili ng motorsiklo, yung iyong kapitbahay. Bumili ka din ng motorsiklo. Saan galing naman? Hulugan. Ang panghulog galing sa sakar linggo-linggo. Kung ano nasa bulsa mo at nasa sayo, maging masaya ka po. Mga magulang ko at mga kapatid, lagi niyo pong tatandaan na habang may buhay ay may pag-asa at habang ikaw ay may buhay, sisiguraduhin ko sa mga kapatid, magsikap pa lang
bibigyan ka po ng tagumpay ng ating